Okay, good evening po sa lahat. So, tonight po, ang isi-share ko po sa inyo is about this book. At bago ko po isi-share yung book, ipakilala ko rin po sa inyo kung sino po si IMG at kung paano po tayo matulungan ni IMG. So, ipakilala ko po muna yung sarili ko. Ako po si Fe Patriarca Lupasi, Senior Marketing Director ng IMG. Tapos, member po ako ni IMG since 2017. I'm an OFW here in Brunei. Ang profession ko po is civil engineer. Tapos I grew up in Cagayan de Oro po. So ito po yung contact details ko. So bago po tayo mag-start, let us pray po muna. In the name of the Father, and the Son, of the Holy Spirit. Amen. God our Father, creator of the world, almighty, merciful and compassionate, look upon thy children throughout the world who is in difficult time of confusion and dismay. Turn to thee seeking solace, strength, and relief. Help us to put our trust in thy divine providence. Help us to reach out our hearts when we can't touch with our hands, when we have to be socially distant. Help us to be spiritually connected. Deliver us from illness and fear, and teach us to love as perfectly as we ought. As perfect love casts out all fears. Heal our sick, comfort their families, give wisdom to our rulers, sustain our doctors, nurses, volunteers, and all frontliners with thy strength. Grant eternal life to the dead. Bless and protect the Universal Catholic Church. Grant us the grace to remind that you will not abandon us in the moment of trial, but shall deliver us from all evil. O Holy Mother of God, hope of the sick and afflicted, we entrust ourselves to you. Pray for us. Saint Joseph, patron of families and the Universal Church, pray for us. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. Miss Universe 2015 is Philippines. Sa likod ng bawat tagumpay ay ang pait din ng mga pagsubok. Tulad na lang ng pinagdaanan ni Miss Universe 2015 P Awards pa kung ilang ulit niyang sinubukan na masungkit ang pangarap na corona. Ang dating tagawalis sa parlor, ngayon, milyonaryo na, si Ricky Reyes. May-ari ng 40 branches ng salon sa buong Pilipinas. The fighting pride of the Philippines, Manny Pacquiao! At sino nga ba ang magsasabi? Ang dating walang bahay, may koleksyon na ngayon ng mansyon. Si Senador Manny Pacquiao ng Jensan. Hindi man nararanasan ng lahat ang kanilang pinagdaanan, nagsisilbi naman itong aral, koneksyon na pwedeng tularan. Kahit sa ang larangan, maging sa mundo ng pagnenegosyo, marami ang mga pagsubok, humahadlang para sa ating tagumpay. Pero may partner, ang mga Pilipino. Tutulong at handang umalalay para harapin ang anumang mga pagsubok na ito. Our main mission is to make you become successful, to change a lot of people's life. We really want to help every family achieve financial freedom, so no family left behind. Depende sa'yo because nothing is easy to do naman. So if you want to become successful, there's no such thing as overnight success. At tinuturo namin, paano ka talaga mag-titipid, paano ka mag-iipon, paano ka mag-save at mag-i-invest na para ma-achieve mo yung mga pangarap mo sa buhay. Sa tulong ng IMG o International Marketing Group, mapaghahandaan ang kinabukasan at siguradong mahahawakan din ang mga pangarap. Kapag meron mga encourage na mag-join at gawin ang ginagawa namin dito sa IMG, yung tumulong sa tao na maging financial independent, matutunan nila yung financial security, napakaganda ng pakiramdam, nakaka-excite. Every time I let people join this company, I give them hope to change their lives. And
help them to become financially free? It's a company that gives everybody the opportunity. Hindi tayo namimili kung sino yung mag-join. Basta kung sino yung may gusto and has the mindset to win in life, they can do it in ING. For me, it's all about giving back to the person. At the same time, it also, for me, it's about mission delivered. We will help you make changes and make your dreams come true here in ING. Marami man ang mga pagsubok na pagdadaanan, mas dumarami rin ang mga taong handang tumulong para maabot natin ang anumang mga pangarap natin sa buhay. Kahit sinong tao na may pangarap sa buhay can be successful in this business. Okay po. So, based dito sa video na nakikita natin, na yung pagiging successful po is dapat dadaan po tayo sa hirap, no? Sa hirap, sakripisyo, determination. So, yan po yung sikreto. Tapos kung tayo is kailangan natin ng katulong, nandito po si IMG para tulungan po tayo para makamit natin yung goals natin na magiging financially free. So, sino po ba si IMG? IMG stands for International Marketing Group. Established in 2002, IMG is one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines today. So, ibig sabihin, 18 years na po si IMG sa Pilipinas. So, ang corporate office ni IMG is nasa Kings Court Building sa Chino Roses Avenue, Makati. So, ano po yung ginagawa ni IMG? We assist people who want to help themselves achieve financial security through financial education and building a solid financial foundation. And then we have established a partnership with the biggest companies in the financial industry. So para clear lang po sa lahat, no, na si IMG po is ang binibigay po ni IMG is services po. So, bali wala pong product si IMG na binibenta. Kasi mostly kasi minsan may mamit ako tapos in-offeran ko or tinatanong ko kung nakilala nila si IMG. Ang sasabihin kagad nila ay ano ba yan? Yun yung insurance, yun yung healthcare. So, yan po yun kagad yung sinasabi nila. So, which is hindi po insurance company si IMG, hindi po siya healthcare company. Si IMG po is nagbibigay po siya, nag-educate po siya about financial education. So, may bibigay lang po ako na sample, no, para medyo maintindihan natin. So, si IMG is parang parang tour guide. So, ano yung ginagawa ng isang tour guide? So, di ba yung isang tour guide, they provide services, information, and assistance to people on organized group. So, yan yung ginagawa ng mga tour guide, di ba? Serbisyo lang yung bigay nila sa tao. So, now, si IMG is para din siyang tour guide, para din siyang isang tour guide na mayroon din siyang sariling roadmap. So, itong roadmap ni IMG is ito yung roadmap na leading to financial freedom. So, pag mayroon kang roadmap, so ngayon bibigyan kayo ni IMG ng isang roadmap to financial freedom. So ano po yung makikita natin doon sa roadmap na binibigay ni IMG? So yung sa roadmap, di ba, pag titingin tayo sa isang roadmap, meron daan, merong mga junctions, no, paliko, kaliwa, kanan, ganon. And then, para hindi tayo maligaw, mayroong mga road signs. So, yung road signs doon sa roadmap ni IMG, ito po yung tinatawag na solid financial foundation. Ito yung mga steps na dapat nating sundan para marating natin yung yung financial freedom na gusto nating makamit, di ba? So, ang kagandahan dito, bago ka mag-start doon sa journey mo towards your financial freedom, mayroong mga katay-up sa IMG na mga partnered company. So, kailangan mong kumuha ng isang, di ba, sa journey mo. So, kailangan mong may vehicle ka, di ba? Dapat meron kang sasakyan para makapunta ka. So, para may vehicle na mga kapartner ni IMG, so, merong vehicle na 3-in-1. So, yung 3-in-1 na yan, meron siyang healthcare, life insurance, at saka investment. So, kung ikaw, kasi
hindi mo alam kung ano yung journey mo, di ba? So, kailangan na i-secure mo yung sarili mo. So, kailangan mong kumuha ng 3-in-1 product doon sa kapartner ni IMG. So, kasi hindi mo alam yung way. So, anytime hindi mo alam na baka magkasakit ka along the way or kung ano mang mangyari sa'yo, kunin ka ni Lord ng mas maaga. So, mayroong 3-in-1 product, mayroong klaseng vehicle na yon na pwede mong kunin. Then, mayroon ding 2-in-1 vehicle na investment lang at saka life insurance. And then, mayroon ding 1-in-1. Yung 1-in-1 is investment lang. So, ganun yun, ganun po yung ganun yun po yung choices mo kung anong klaseng vehicle na kukunin mo doon sa journey mo towards financial freedom. So, ikaw, nasa sayo kung kukunin mo. So, kung tatanungin ko kayo ngayon, gusto nyo po ba yung roadmap na binibigay ni IMG na tested na on through times, di ba? Kahit nga mga wealthy people, ito po yung ginagamit nila. And then, or gusto mo na, kasi inisip mo na may alam ka na mas shortcut, di ba? So, option mo yon. Kaya mostly nga, mostly, maraming na-scam kasi gustong mag-shortcut. Worse is, hindi na nakabalik sa right track kasi nabaon na doon. So, kung ikaw is nasa situation na yon na-scam ka o naligaw ka or nahihirapan ka ngayon financially, so dito po kay ING, matutulungan ka po na maituwid po yung yung daan towards financial freedom po. So, yan po yung bigay ni ING. Service po yung binibigay ni ING, i-educate ka, bibigyan ka ng steps towards financial freedom. So, sana po naintindihan niyo kung sino si IMG or baka mas lalong nagulo, no? So, yan lang po si IMG. Isa po siyang company, Wealth Academy, para po maturuan po tayo about financial education po. So, ito yung pinaka-mission ni IMG kung bakit namin ginagawa to create wealth for families. Kasi importante ang pera sa atin, di ba? Or sino bang nagsasabi dito na hindi importante yung pera? Kasi kunting galaw lang natin, we need money. So, kaya importante na mayroong source of income ang every family kasi dyan po nagsimula lahat. Family is the very core of the community, di ba? So, kailangan po na mayroong enough income yung family kasi pag walang pera, kahit gaano ka-strong yung family, no? Yung pagmamahalan nila, as in very strong yung pagmamahalan nila, pero once na mag-involve na yung money, doon na po nagsisimula yung gulo. So, kailangan po na ito po yung magandang mission ni ING kasi nakafocus po siya sa families. And then, no family left behind. Kahit sinong pamilya, mayaman man or walang pera, pwede pong tulungan ni ING. For me, mas gustong-gusto kong tulungan yung talagang nag-struggle kasi alam ko na mayroong chance na na maging okay yung life, makamit natin yung financial freedom. So kaya mas gusto ko yung tulungan yung talagang wala kasi meron talagang option na magkaroon tayo ng pera para sa ating families. And then our belief ni IMG, many people today are financially struggling due to lack of financial information. Kasi ito nga yung kulang sa atin mga Pilipino, ang lack of financial information. Kaya kahit na gaano kasipag ang mga Pilipino, 'di ba sabi nga masipag ang mga Pilipino, kaso lang in terms sa money, hindi po talaga alam paano or ano yung tamang gagawin doon sa mga pera natin. So last 2016, we launched this campaign, 1 million financially educated families by 2020. Pero nahit na po namin to last 2019, so early 1 year kami ahead. So 1 million financially educated Filipinos na yung nahit namin noong 2019. Kaya ginawa namin 10 million financially educated families by 2025. So sa mga guests natin ngayon, congratulations po. Counted na po kayo dito sa 10 million. So after this orientation po, pwede po kayong bibigyan po kayo ng link ng friend nyo na nag-invite sa inyo para doon po kayo, para ma-register po kayo na as one of the financially educated.
So with this book po, ito po yung isa sa tool namin para mas ma-reach out po namin lahat ng mga gusto naming ma-sharean about IMG, about financial literacy. So ito rin po yung i-discuss ko. So sa loob nito ng book, meron pong forward si Swan Nguyen. Siya po ay isang Executive Vice Chairman ng WFG USA. So ito po yung WSD at saka WFG, po siya, counterpart po ng IMG sa USA and Canada. Sabi niya, we need to change but we need understanding first. This book is helpful to people who want to move from financial insecurity to financial security. It is the first step toward a better financial future and possibly becoming financially independent. Tapos sabi naman ni Bo Sanchez, siya ay isang author, entrepreneur, Catholic lay preacher and minister. Si Bo Sanchez po is member po din po siya ng IMG. So sabi niya, this book will upgrade your financial life. Friend, this book is your ticket to upgrading your financial life. Read it, devour it, and share it with people who need a financial revolution in their life. So makikita niyo po dito sa forward lang nila na talagang napaka-powerful nitong book na to. Na kung talagang intindihin mo lang kung ano po yung laman ng book, matutulungan ka po ni IMG. Through with your mentors and your mga ka-members mo, matutulungan ka para mas lalong maintindihan niyo po yung financial literacy na tinuturo ni IMG. So, ito yung mga realities. Ito rin po yung mga dahilan kung bakit kailangan natin ng financial education. So, when it comes to securing and saving their future, many good people fail, many hardworking people fail, many smart people fail, many young people fail, many old people fail, many teachers fail, many engineers and doctors fail, many end up retiring without savings. These people don't set out to fail, they do because they fail to plan and manage their first personal finances. Kaya nga, ako nga, isa po akong engineer, tapos wala po akong savings. So, 13 years na po, 14 years na pala. 14 years na akong nag-work dito sa Brunei. Pero sa totoo lang talaga, wala pa po akong savings before I meet IMG. So, ganun po, no? Napakasakit ba na isa kang engineer, isa kang professional, tapos OFW ka pa, tapos wala kang ipon. 'Di ba? Napakasakit po 'yon na uuwi ka na lang sa Pinas, ilang years ka nagpapagod dito, kasi mahirap po yung OFW na malayo ka sa family mo. So, napakahirap po na yung mga sakripisyo mo is wala ka pong nakita na kahit savings mo man lang. So, napakasakit po kasi yung pagpaplano is hindi po yun naituro, lalo na sa atin, no? Lalo na pag sa school, hindi po siya naituro na kailangan pala nating kailangan pala natin pagplanuhan yung finances natin. The lack of financial education. So, hindi po siya na basihan na kailangan mabuting tao ka, maging successful ka. Hardworking ka, magiging successful ka. Or smart ka, magiging successful ka. Hindi po siya yung isang basis na magiging successful ka. So, ang kailangan lang po pala is kailangan nating magplano about sa ating mga finances. And then reality number 2, many people believe that financial education is only for the wealthy. So, dito sa mga guests na to, naniwala po ba kayo dito? Nung in-invite kayo na mag-attend ng financial education, hindi po ba kayo nagtaka? Kasi mostly talaga sa mga na-invite ko, no, parang hindi sila interesado. Parang minsan ninisip ko, paano ko ba ito sa kanila na kailangan nilang tindihin yung financial education. So, kasi nga, pag naintindihan mo lang na importante yung financial education, doon mo po makikita na mabago po yung buhay mo. So, sa mga guests natin ngayon, bigyan nyo lang po ng time na mag-study po. Dito po sa IMG, once member ka, may mga trainings po tayo, may mga seminars na libre po na pwede nyong atinan. So, mas lalo nyo pong maintindihan kung bakit napaka-importante yung financial education. Kasi ako po, wala din po akong idea about financial education.
na-meet ko lang talaga si IMG accidentally, no, kasi sinama lang ako ng friend ko. So wala akong choice kasi gusto ko siyang samahan kasi naawa ako na pupunta siya doon na siya lang mag-isa. So sinamahan ko lang siya. So dahil doon, hindi ko in-expect na yung time pala noon, kahit na hindi po ako nag-join kaagad, no, kasi nga yun nga hindi ko nga hinintindi kasi inisip ko na hindi ko kailangan. So inano ko muna, sinayang ko muna yung 1 taon. So yun nga, yung 1 year na yun napakasayang po. Marami na po sanang nangyari, marami na po sana akong naipon dun sa 1 year na yun. Kaya nga, wag po tayo magsayang ng oras. So bigyan nyo lang po ng chance, bigyan nyo lang po ng time yung financial education po na ino-offer niya IMG. So many think that the only solution to financial challenges is to borrow money. So ito yung pong pinaka gusto natin na matanggal sa atin mga Pilipino. Kasi ito yung talagang natatak na sa utak natin na every problema sa pera, utang kagad yung solusyon. So dapat ito po yung dapat tanggalin natin na na parang habit na natin, no. Tatanggalin natin kasi mahirap po talaga na mayroong utang. And then reality number 3. Mini versus Filipino, hindi ko makita yung number. Natakpan, sorry. Mini versus Filipino worker work hard for 20 to 30 years and still in a retiring poor. So as OFW ako, talagang nakaka-relate ako dito. 13 years nga lang na life ko dito parang kung isipin mo sa sahod ko siguro kung talagang napag-aralan, no, kung talagang na-meet ko si IMG bago ako nag-abroad. Siguro 5 years lang ako nakauwi na. So 13 years, 'di ba? So maraming pera na sana 'yon, no? Tapos ang masakit lang kasi pag dalawang klaseng sakit kasi for me sa na-experience ko. Dalawang klaseng sakit kasi. Yung unang sakit is pagdating mo dito sa first timer ka, no, I don't know kung nakaka-relate yung ibang OFW natin na guest ngayon. So kung pagdating mo dito sa isang country, first time mo mag-abroad, nandun yung sakit, yung na parang namimiss mo yung homesick. Diba? Namimiss mo yung family mo, tapos nandun pa rin yung takot na okay ba yung life ko dito, yung mga kasama ko dito, okay ba? Magiging okay ba ako dito? So ganyan po yung struggle na nararamdaman mo pagdating dito. Nandun din yun pong pag-alala na baka bigla akong tanggalin ng company namin. 'Di ba? May utang pa ako doon sa binayaran ko na ano ba tawag doon, yung quota, yung mga ganon. Pero dahil sa may pangarap ka doon sa family mo, na-overcome mo yung feelings na yon, na-overcome mo. Hanggang sa ilang years na dumating, nagiging okay ka, naging kampante ka lahat, 'di ba? Naka-recover ka, naging okay ka na sa life mo dito. Kaya nga yung iba umabot ng 20, 30 years. Ako nga, kaya nga umabot din ako ng ganitong years dahil din sa maganda yung company ko. So far hindi pa po na-delete yung income namin kahit na dumaan yung Brunei ng talagang sa economic crisis, no? Dumaan yung hindi po talaga yung company namin. Matatag po yung company ko, praise God. And then ang second na sakit is yung gusto mo nang umuwi pero wala kang magawa. Gusto mo nang ayaw mo na magtrabaho lalo na pag walang nangyari sa buhay, 'di ba? Gusto mo nang umuwi. Pero kung uwi ka, paano yung pamilya mo? Paano ka? So yun po yung napakasakit po. Kaya po napakahirap kung hindi natin paghandaan na sasayangin po natin yung So yan po yung nararamdaman ko kasi gusto ko na po talagang umuwi. So thankful lang ako kay IMG kasi ngayon meron po akong purpose to stay. 'Di ba? Kasi gusto ko pa rin pong makapag-share dito sa sa mga OFW mga kapwa Pilipino ko dito sa Brunei. Tapos meron pa rin po akong team. So for that, after 2 years po na gusto ko nang umuwi, no? 2017 gusto ko na kasing umuwi. So yun po, napakasakit po na na ganun po. So siguro some of our guests ngayon na mga OFW nakaka-relate po sa ganung sitwasyon. And then reality number 4 is if you save 13-month pay
of our 13-month for just 6 years. So magiging in 40 years po, magiging 10 million siya. So ito naman po, hindi lamang naman to siya simpleng ipon lang, no? Ito po is nasa investment po siya na mayroong return po, high return po siya. So ganyan po, na isakripisyo lang pala natin yung 6 years natin. So in 40 years, may 10 million na. So di ba madali lang palang maging milyonaryo? 6 years lang yung pag-ipon. 6 years lang yung 13 month. So ganun lang po pala kasimple. So dito ko rin po na ano kay IMG na madali lang palang maging milyonaryo. Ang sekreto lang is mag-ipon. Mag-ipon ng mag-ipon, mag-save ng mag-save. So ganun lang po. So let's discuss po yung nasa book. Yung chapter 1 is knowing the basic financial concept. So sabi dito, financial independence is not only a dream. So lahat tayo gusto maging financially free, di ba? Kahit ako, gusto kong maging financially free, na maging katulad ako ng ibang tao dyan, na kung gustong gumala, gagala, gustong kumain ng kahit saan, kakain, di ba? Kung gusto kong makasama yung family ko, pwede. Yung mga ganun ba, na gusto mong magawa kung ano yung gusto mong gawin. So, lahat tayo gusto natin dyan. Pero hindi lang po pala yan isang pangarap. Dito kaya IMG, tuturuan po tayo na makamit po natin yung dreams natin. So, ito lang po lang gagawin natin. We take control of our future by learning how to make money, save money, grow money, and protect money. So, itong 4 po na to, tutulungan po tayo ni IMG paano po gawin ito. So, kung make money, so yung iba dyan nahihirapan na kumita ng pera, merong business opportunity po sa IMG. And then yung iba dyan, no, minsan din na kahit na yung pag-make money kasi merong iba na yung masaya sila sa ginagawa nila, masaya sila dun sa sahod nila. So okay yun, di ba? So ang tanong dyan is yung mga income natin, alam ba po ba natin kung paano mag-save? Mostly sa atin, sasagutin nila, yes, alam ko namang mag-save. Kaso lang, yung tamang paraan ng pag-save. Kahit ako, alam ko paano mag-save ako. Alam ko. Kaso lang, pag mayroong mga konting yaya, mayroong konting problema or ano dyan na mga unnecessary things, no? Talagang wini-withdraw na natin. So yan ang problema. Kasi hindi natin alam kung ano yung tamang pag-save. And then, grow money. Dito maituturo ni ING sa atin kung paano i-grow yung money sa tamang paraan po. Hindi po yung yung quick money scheme. Hindi po ganun. And then, protect money. So, syempre, kailangan natin protektahan yung money kasi pinaghirapan natin yun. So, no one else will do this for you. So, dapat ikaw lang. Ikaw lang dapat gagawa nito. Huwag mong iasa sa iba kasi pera mo, tayo nga, di ba? Talagang tayo sa pera. Ayaw natin na ma-scam tayo kasi pinaghirapan natin yun. So, dapat tayo na mismo yung gagawa doon. And then, dapat ito po yung dapat natin na steps to build our solid financial foundation. Ito po yung tinuturo ni ING. Paano natin yung sabi ko kanina, di ba, sa roadmap, yung sa roadmap na yun, yung mga signage, yung mga steps na dapat nating sundan, ito po yun. Ito po siya yung solid financial foundation. Building a solid financial foundation is like building a house. We build it from the ground up. So, kung makikita nyo po dito, ang pinaka-foundation po dito sa natin, foundation, solid financial foundation sa financial house natin is ang healthcare. So sa me as a civil engineer po, yung isa po sa tinitingnan namin sa structure is yung foundation. Yun po yung talagang sinisigurado namin na very strong po siya. Kasi kung hindi po siya strong, hindi po kami makakatulog. Kasi kung anong mangyari dun sa building or sa anong mga structure na yan, tatanggalin po kami ng lisensya. So yan po yung pinaka namin na mostly mga malaking budget po yung binibigay namin sa foundation lang. So hindi po kami gaano concerned doon sa outside na ng building or ng structure po. Doon po kami nakafocus doon sa foundation. So kung ikaw isang tao parang kung isang tao na nakafocus lang sa physical niya versus ikaw, for example, di ba kung titingnan mo, ikaw, meron kang healthcare, meron kang protection, di ba? Tapos meron kang emergency fund, dapat itong debt, tatanggalin natin, no? And then investment. So kung titingnan mo, ikaw, na kumpleto ka sa ganito, kahit na hindi magarang yung mga
mga damit mo, no, naka-IMG uniform ka, versus sa isang tao na maganda yung damit niya, kung anong mga tatak dyan, mga bag niya, LV, yung mga ganun. Pero sa tingin nyo, sinong matatag sa inyong dalawa? So ganun lang po yun. Hindi po tayo dapat nakafocus doon sa outside natin. Doon po titingnan yung portfolio po natin, yung protection natin. So healthcare, protection, and then ito po yung dapat steps natin, 1, 2, 3, and then pinakauli natin is ang investment. So dapat din po natin na ang healthcare is napaka-importante po, hindi po ang investment. Kasi mostly sa atin dito, gusto agad ang investment, lalo pag mga OFW, no, may maraming pera, investment agad. Nakalimutan po yung healthcare at protection. So with healthcare and protection, ito po ang pinaka-the best na investment. So kahit saka ko lang po na nalalaman na itong healthcare pala at saka yung protection, life insurance, is the best investment po. Hindi po pala yung mga ari-arian, yung mga bahay, lupa, kotse. So dapat po unahin po muna natin to. And then, kung kaya nating isabay-sabay natin yung i-build, mas maganda po. And then, a strong solid financial foundation will result to having a sturdier finances that can withstand any money-related storms and earthquake. So yun nga, sabi ko, kung matatag yung foundation, kami mga engineer, nakakatulog po kami kahit anong mangyari, matibay po yung building. So yan din po dun sa financial house natin. Kung ano mangyari po dun sa financial house natin, daanan ng mga crisis tulad ngayon, di ba? So okay ka pa rin. So sana po naintindihan po natin to, no, itong steps natin. So money talk. Sabi dito, many people spend money and save what is left. But wealthy people save money and spend what is left. So saan kayo dito? Sa most people ka ba o sa wealthy? So dapat yun po i-practice natin, no, na mag-save muna and then spend. And then most people consider healthcare and insurance as an expense, but wealthy people consider healthcare and insurance as an investment. So yun nga, pag mag-offer ka ng mga insurance or healthcare sa mga tao, sasabihin ka agad dagdag gastos. So hindi nila alam na isa siyang investment. Most people work hard for money, but wealthy people let money work for them. So sa mga guests natin ngayon, tuturuan ka po ni IMG how to let your money work for you. Para po hindi tayo magiging na lang sa pera, no, kahit na mag-retire tayo, nagtatrabaho pa rin tayo para magkaroon ng pera. Hindi ka nagtataka na yung mga yaman, bakit lalo silang yumayaman. So ito lang pala yung sikreto nila. Let their money work for them. So the difference between the wealthy and the most people is the way they think about planning their future. So dapat po pagplanuhan. Yun lang po talaga pala na pagplanuhan lang po natin yung future natin. Hindi lang po yung kailan ka magtutour na naman next year, di ba? Kasi ngayong taon hindi ka nakapag-tour kasi dahil sa COVID-19. So hindi po ganoon dapat. Dapat yung future po natin yung retirement natin, yung mga ganoon. Then itinuturo po namin dito yung X-curve concept. So makikita niyo po dito sa graph is merong black line. Ito po yung law of decreasing responsibility, and then the blue line is law of building wealth. So dapat po itong younger at saka ito po yung lifeline natin, no? Younger to older. So dapat habang papunta tayo dito, no, sa pagtanda, dapat po pag-iipunan natin. Kasi habang nag-iipon tayo, ito yung wealth natin, di ba? Kung patataasin natin yung wealth, automatic po bababa yung responsibility natin. Kasi habang younger tayo, mataas yung natin, di ba? Mataas yung responsibility. So dapat po pagtanda natin, ibababa natin yung responsibility kasi pagtanda natin, dito na po yung time na wala na po tayong income. So, dapat paghandaan po natin kasi mahirap po na wala ka ng income pero yung responsibility mo, mataas pa rin. Kasi sa life, merong dalawang scenario. One is, what if you die too soon? Who will take care of your family? So, kung mawala ka ngayon, sino mag-aalaga sa family mo? So, ang kailangan natin dyan is life insurance. So, yung life insurance, for example, di ba, nag-ipon ka.
1 million. May 1 million ka. Ang worth mo is 5 million. So dapat kumuha ka ng life insurance na worth 4 million. So sa ngayon po, meron pong murang life insurance. Ang life insurance po is protection for your family. And then, what if you live too long? So ito naman, no, bibigyan ka ng mahabang buhay. So who will take care of you? So sa tanungin ko, yung mga guest ngayon, sino po mag-aalaga sa inyo pagtanda mo? Baka mayroong gustong sumagot. Yung sure na sure ka, 101% na mag-alaga sa'yo, na kahit anong mangyari, talagang alagaan ka. So yung ganun. May pera ka, kung wala kang pera, or may sakit ka, di ba? So dapat po na hindi po natin kasi iasa sa iba, no? Kasi baka masaktan ka lang kung iasa mo sa anak mo or sa asawa mo na alagaan ka. Kasi marami nga mga senior ngayon, no, na may sakit, walang nag-aalaga. Sa tingin mo ba, alam nila na walang mag-aalaga sa kanila? Kasi kung alam nila na walang mag-aalaga sa kanila, siguro pinaghandaan na nila, no? So, wag po tayong umasa sa iba po, sa mga anak natin. Kasi kahit na mahal na mahal tayo ng anak natin, what if pagdating ng time na yon, sila po ay mas nangailangan sa iyo, or worse is paano kung yun na pangasawa nila is hindi ka gusto, hindi ka love. So, yan po, mahirap po. So, kailangan po nating mayroon tayong investment ang long-term care. Naintindihan po? Sana naintindihan. And then, chapter 2, choosing the right healthcare. So, in the Philippines, a lot of sick people die not because there is no medicine or treatment available, but because they do not have money to pay for their cost. So, napakasakit po, no? Kasi minsan, yung iba, ayaw na lang magpagamot kasi natatakot sila doon sa gastusin. So, tayo, kung ikaw, mayroon kang trabaho ngayon, dapat po napaghandaan mo kasi yung sakit po talagang wala pong excuse. Unless po kung maswerte na lang, no, na matutulog ka na lang tapos kunin ka ni Lord. Maganda yun. Kaso lang, hindi ko po kasi natin alam kung ano po yung sakit na darating sa atin. So, kailangan po natin paghandaan. So, habang may kaya natin kumuha ngayon ng healthcare, kaya natin kumuha ng pay ward or executive, kailangan po nating paghandaan ngayon na po. So, wag na po nating next pa kasi hindi natin alam kung kailan tayo magkasakit. So, ito po yung pag-test ng good healthcare. So, kung may healthcare ka, dito po natin ma-check, no? Or kung wala ka pang healthcare at gusto mong kumuha ng healthcare, ito po yung pag-check kung paano mo kukunin. So, does it have both short-term and long-term care? So, i-check mo kung mayroon siyang short-term or long-term care, yung mga benefits niya. And then, does it have guaranteed renewal? So, guaranteed ba na i-renew ka? Kahit na sakitin ka, guaranteed ba na i-renew ka, di ba? Kasi merong ibang HMO company na hindi kanila i-renew kung marami kang claims within that year. Or itaasan nila yung premium mo. And then, does it have guaranteed savings and investment? Para po yung yung savings mo or yung premium mo, kung hindi mo man siya nagamit kasi healthy ka for that year, hindi po siya na masayang. Na automatic po siya mapunta dun sa investment mo. And then, does it have life insurance or protection? So maganda po na yung healthcare mo may kasamang life insurance or protection kasi dalawa lang po yung patutungan natin, di ba? So dapat po mayroon kasamang life insurance. And then number 3 is understanding the purpose of insurance. So insurance is for protection should anything happen to you. So while insurance is not a fun topic, it is a critical part of your financial strategy. So mostly sa atin kasi parang mahirap pag-usapan yung life insurance, no? Pero once na intindihan mo, gusto mo na lahat ng pamilya mo merong life insurance. Totoo po yun. Pag naintindihan mo, gusto mo na lahat, kahit na yung pinaka-baby mo, kukunan mo na ng life insurance. So mostly kasi yung bahay at kotse naka-insured. Pero ang tanong, ikaw at yung family mo na nasa loob ng kotse at saka natutulog sa loob ng bahay, insured ba? 'Di ba? Insured po ba? So dapat po yan po dapat natin pag-isipan, no?
Often the most important insurance that can protect our family and our children is the one not taken seriously. So ganito lang po para mas maintindihan natin. So kung ikaw isa kang breadwinner, nagtatrabaho ka, nagpapagod ka, as in nagpapagod ka, para yung family mo is nasa comfortable life. So kung ikaw ang breadwinner, pag may mangyari sa'yo, pag walang sasalo, kung walang sasalo, no? So yung family mo is back to poverty. So, pero kung mayroon kang life insurance and healthcare, ito na po yung sasalo sa'yo. So, di ba? So, kung yan yun po yung life na gusto mo sa family mo, kahit na hanggang wala ka na, maganda po na kumuha ka na ng life insurance and healthcare. Sa mga, mostly kasi minsan din may, may mga breadwinner, no? Na kahit sasabihin mo na kung ikaw breadwinner, ikaw mas risky, so dapat mayroon kang life insurance. Ayaw pa rin kumuha. So, kaya pag-isipan lang, no, kung hindi ikaw ang breadwinner, kung sa mga guests natin ngayon, kung hindi ikaw ang breadwinner, may isang tao, yung asawa mo, or kung sino man na doon ka umaasa sa everyday living nyo, pag-isipan nyo po kung ano mangyari doon sa tao na yon at wala siyang life insurance, so ano magiging buhay nyo. So, ganun lang po. It's either kayo yung breadwinner or hindi ka ang breadwinner. Importante po yung life insurance. And then, number 4 is managing debts effectively. So, mostly sa atin, ayaw talaga na magkautang, no? So, why should we manage our debts? Debts can turn into a disease. So, kailangan nating iwasan kasi magkakasakit pala tayo dito sa utang. So, if you could it could control your life, diminish your happiness, and limit your freedom. So, mahirap po talaga pag mayroong utang. So, ayaw talaga natin yon. Kasi mahirap po minsan, hindi mo na mamalayan na lubog ka na pala sa utang. So, kung pwede natin iwasan po natin. So, meron po tayong mga tips ng to manage our debts. Ito po siya, mga tips lang. Pero meron po kaming additional topic dito about managing debts effectively. So, once member ka, free na po yung seminar na yon. So, ito po, number 1 is pay off your credit cards in full and on time. Don't get into more debts. Live below your means. Use cash or debit cards. Spend on necessities, not on luxuries. And then make a list of all your debts and pay them off one at a time. And then increase your cash flow. So importante ito, no? Kung talagang ayaw mo nang na ganyan lagi yung buhay mo na mayroon kang utang, increase your cash flow po. So dapat mayroon kang additional na pagkakakitaan. Tapos pag may additional na pagkakitaan ka na, bayaran mo na yung utang mo. Kasi baka nga may additional income ka, tapos hindi ka rin naman nagbabayad ng utang mo, so wala din pong mangyayari. Then consider liquidating your savings and non-income producing assets. Change your money mindset. Debt is not a solution but an obstruction. So hindi po solution ang umutang. And then number 9, pay your mortgage. So sana naintindihan po yung managing debts, no? And then number 5 is building emergency fund. So ito po pinaka-importante. So sa sitwasyon natin ngayon, sana po naintindihan natin, no, kung gaano ka-importante yung emergency fund. So paano po mag-build ng emergency fund? Save 3 to 6 months of your total expenses. So kung yung expenses mo is 20 per month, times 3 is 60. So pag-ipunan mo po, dahan-dahan yung yung 60,000. So kung more than that yung kaya mong ipunin, mas maganda. Excuse lang po water break. Okay, sorry po. So yan po, dapat na yan po yung natin sa emergency fund. Para po, tulad ngayon, no, hindi po natin inasahan na ganito yung mangyayari sa atin sa dumadating na crisis. So dapat po paghandaan. Ang hirap po na mangyari sa atin. So number 6 is saving the right way. Natanong niyo po ba to sa sarili niyo? That I've been working hard all my life, but I wasn't able to save anything. Where did my money go? So ito po, natanong ko to sa sarili ko noong na-meet ko si IMG. Kasi dito ko po kay IMG naintindihan na yung piso mo malaki na pong halaga. So dito po na-realize na marami na po pala akong pera na nasayang.
Tapos hindi ko pa alam kung saan na napunta. So, ito po kasi mostly yung ginagawa natin. Itong ginagawa ko before, income, expenses equals savings. Ang problema lang, sa dami na expenses, wala tayong savings, di ba? Questionably, mostly nga na maging negative pa. So, yung salary natin, dito po napupunta lahat. Diyan na lahat nakalista, kahit nga yung dining out ng mga friends, no, nakalista na dyan. So, pero tayo, wala kang nilista para sa sarili mo. Ikaw yung nagtatrabaho, wala kang tinira sa sarili mo. So, yan po mahirap na yung pera mo doon na lahat na naibigay sa kanila. Kung tutuusin, kahit hindi ka man kay SM, no, hindi ka gumala kay SM, okay pa rin naman yun si SM. Kasi mayaman na yan siya. Pero ikaw, kahit na 500 pesos siguro, wala kang tinira sa sarili mo. So yan po ang pinaka-wrong saving formula. And then, ito yung correct saving formula. Income minus saving is expenses. Pay yourself first. So, sana naintindihan natin kung ano yung totoong meaning ng pay yourself first. Kasi, ako, yung naintindihan ko dati, yung pay yourself first, is yung meron akong pera para sa sarili ko, para monthly, meron akong mabiling bagong damit, or bagong bag, bagong sapatos, ganun po. Kasi, di ba, inisip natin, 1 month ako nagpapagod so dapat at least meron naman akong para sa sarili ko. So yan po yung siguro mostly sa atin ito yung pinapractice natin. So which is hindi po doon dapat. Dapat yung po natin, pay yourself first is nasa savings po. So savings muna and then expenses. Pero time to time, kung wala ka na talagang masuot na na sapatos, bumili ka na. Doon nga sabi ko dati, yung hilig ko dati sapatos, basta may sale, no? Halos weekly ako bumibili ng sapatos. Pero ngayon, hinihintay ko po muna na masira yung sapatos ko, saka ako bibili ng sapatos. So ganun po. Yun nga sabi nila dalawa lang naman yung yung paa mo, bakit kailangan mo pa ng ilang shoes. So ganun lang po. Hanggang na may masuot ka pa, okay pa naman. So okay lang yun. Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. So yan po ang sabi ni Warren Buffett. So ito yung pinaka-better saving formula. So sana po ito yung susundan natin nyo. Ito yung prosperity formula. Income minus 10% na tithes, 20% savings, and 70% expenses. So yung tithes, sana naintindihan natin to. Ito po yung offering natin kay God kasi sa Kanya lahat yung blessings. So, kung hindi ka church person, pwede ka po magbigay sa charity, pwede ka mag-sponsor ng kung anong mga charity institution dyan, or kahit na itulong mo doon sa ibang tao na nangangailangan. Yun din po yun. So, yung 10% naman po is hindi, depende po yun muna sa'yo. Yung po yung feel mo lang na ibigay mo. So, time to time, makaka-adjust ka dito sa na to, hanggang sa umabot ka ng 10%. Tulad din dito sa savings mo, kung hindi ka sanay na mag-save for yourself, dahan-dahanin mo lang muna. Baka mabigla ka, no? Baka hindi ka nakakain ng ng isang araw. So, dahan-dahanin mo lang hanggang sa maka-adjust ka. Sa habit lang naman yun So yun po yung prosperity formula. Kaya magiging tinatawag siya prosperity formula para magiging prosperous ka. Magkaka-prosperous ka dahil dito sa 10% na tithes. So how are you doing so far? So mag-calculate po tayo ngayon. So number of years you work. So kung ilang years kayo nag-work ngayon, dito is sample 10 years. Times yung annual income mo, 300,000 for example. So kung ito-total mo yan, magiging 3 million. So dito sa 3 million na yan, may mas na-save ka ba? Kahit na 10,000 man lang. Or wala talaga. So mayroong problema, di ba? Sa ganitong kalaki na pera mo, wala kang na-save kahit konti. So it's not what you earn that counts, it's what you keep. So malaki man yung sahod mo o mababa, ang bilangan po doon is kung magkano po yung naipon mo. Kung inisip mo yung mga malaking sahod, mas malaki pa ang naipon sa'yo, hindi mo alam, baka mas ikaw na maliit na sahod pero magaling kang mag-ipon, mas malaki pa yung naipon mo. Kasi pag malaki yung sahod, iniisip kasi nila na next month, meron pa naman akong sahod ng ganito kalaki. So next month na ako mag-iipon. So ganun po yung nangyayari doon mostly. Kasi ganyan po yung nangyayari sa akin. Hanggang sa walang may naipon, tapos
withdraw, ganun lang po. Kasi nga hindi po naintindihan ano po yung tamang pag-iipon. And then, ito po yung tinuturo namin, the rule of 72 na na-discover ni Albert Einstein. Sabi niya, 72 divided by interest rate is number of years for your money to double. So dito mo po ma-check kung yung may mag-offer sa iyo na mga investment mo, i-check mo kung may scam ka or not. Kasi 72 divided interest rate is number of years for your money to double. So sample, may 10,000 ka. Nag-open ka kay bank. Si bank is nag-offer ng 1%. So 72 divided by 1 is 72 years. So kung 30 years old ka, maghintay ka ng 72 years para magiging 20,000. So kaya mo bang hintayin? Kung nag-offer si bank ng 1%, kaya mo bang hintayin? So kung wala kang alam, wala kang ibang alam na mga investment, so okay na sa'yo, di ba? So yan po ang problema. Kaya nga pag yung iba na hindi alam, minsan pag may nag-offer sa kanila na 30% in a week, or magkano ba yun? Double your money, doon po sila na kagad. So dapat intindihin po natin ang tamang formula po. So 72 divided by 4 is 18. So every 18 years, so doble yung pera mo. So kung ikaw, 29 years old ka, kung meron tayong guest ngayon na 29 years old, nag-invest ka kay bank, 100,000 pesos. So si bank nagbibigay sa iyo ng 4%. So every 18 years daw, dodoble yung pera mo. So 29 years old ka, nag-invest kay bank. And then, after 18 years, 47 years old ka, yung 100 mo nagiging 200. Another 18 years ulit, naging 65 years old ka na, nagiging 200, ang 200 mo naging 400. So okay na ba sa'yo? Ito yung magiging retirement mo. Okay na lang, di ba? Kasi yan lang yung alam mo eh. Pero hindi mo alam na pag talikod mo, si bangko, hindi lang niya nilalagay sa vault yung money mo. Ini-invest din niya kasi alam niya mag-invest ng mas malaking interest rate. Mayroon siyang alam na 12%. So 72 divided by 12 is 6. So every 6 years, to doble yung pera mo. So ikaw to, di ba, age mo 29, pera mo to, every 6 years to doble yan kasi in-invest ni bank. So 29 plus 635 plus 641 hanggang 65. So yung pera mo na invest ni bangko is nagiging 6.4. Pero ang binalik ni bangko sa'yo is 400 lang. Naisahan ka ba ni bangko or hindi? Hindi, di ba? Kasi pumayag ka naman eh. Pumayag ka naman dun sa pumayag ka dun sa pumayag ka dun sa agreement mo na 4%. So yan po. So most people who don't understand how money works, they end up working for money. People who understand how money works, they let money work for them. So yan po ang kaibahan natin. Kaya mostly yung iba na alam nila na pwede pala magtrabaho yung pera, pinapatrabaho nila. Kaya sa ngayon, sa mga guests natin, na alam mo na pwede pala magtrabaho yung pera, no? So gawin na natin. So habang nagtatrabaho ka, tapos may income ka, di ba? So part of your income, i-invest mo na. Para magkasabay-sabay kayo ng money mo na magtatrabaho kayo. Para dumating yung time na hinto ka na, naka-establish na yung pera mo na nagtatrabaho para sa iyo. So sorry pala dun sa ngayon ko lang nabasa, yung mouse ko pala sorry po. So number 7 is growing wealth through investment. So dito, ang tawag sa atin is depositor kay bangko. So si bangko nag-invest sa government securities, commercial papers, stocks and equities, retail loans, and real estate. So yung kinikita ni bangko dyan is 12%. Pero ang binabalik ni bangko sa atin as depositor is 0.5% lang. Kaya si IMG, in-encourage tayo na magiging shareholder at saka part owner ng mutual fund investment. So si mutual fund, dito din po nag-invest sa government securities, commercial papers, stocks and equities, except sa retail loans and real estate kasi bawal po mag-invest si mutual fund dyan. So ang kinikita ni mutual fund is 12% din. So since shareholder ka, 12% din po yung ibabalik sa'yo. So di ba maganda? So okay din naman yung bank, kaso lang pag yung investment mo is for long term, sabi nga dito, build long-term investment. So pag yung investment mo is for your retirement,
matagal mo pagagamitin, 5 years or more mo pagagamitin, dito na lang po natin ilagay sa mutual fund investment. Kasi pag kay bangko po, maliit lang po yung return. Then, you know how mutual fund works? So sa mutual fund, mayroon pong scenario. Scenario 1, which is yung stocks po natin, paakyat po talaga siya. Then scenario 2 is bumaba, and then umakyat ulit, nakabangon. And then scenario 3 is talagang bumagsak siya at hindi na po siya nakabangon. So sa tingin nyo, saan scenario nito ang may kita ka? So tingnan natin, no? Kung may sagot kayo sa isip nyo or isagot nyo sa chat, pwede rin po. So sa tingin nyo kung anong may malaki ang kita mo. So scenario 1, 2, and 3. So scenario 1, so ganito siya, di ba? Paakyat siya, palagi paakyat siya. So dito, sa first month na investment mo, nag-invest ka ng 100 per month, di ba? So first month, 10 per share. So kung bibili ka, 10 pesos daw. So kung may 100 pesos ka, bibili ka ng 10 per share, meron kang 10 shares. So next month, nag-invest ka ulit. So 12 na, tumaas kasi, di ba, yung presyo. So 8.33 na yun lang yung nabili mo na shares. So naging 14 na at the third month. And then, so ganyan na po yung nabili mo. So habang tumataas po yung value ng share, bumababa po yung nabili mo na shares. So yung total dyan is 42.28 shares. So at the 6th month, gusto mo nang i-withdraw yung investment mo na nasa 20 pesos per share siya. So times 20. So mayroon kang 845 pesos and 60 cents. Pero yung less yung investment mo na 600, so yung kinita mo is 245 pesos. So dito naman sa scenario 2, so yan po yung share natin, no? Nakabili ka 10 shares. So bumaba yung share, naging 7 pesos na, so 14 na. So napapansin mo, pag bumababa yung shares, dumadami yung shares na nabibili mo. So yan, naging 20 na yung shares mo kasi naging 5 pesos siya. So ganyan lang po. So pagdating ng 6 months, gusto mo nang i-withdraw. So itutotol yan lahat. So 85.25 pesos. So pag ibenta mo dito sa 10 pesos niya per share, so 852.50. So investment mo 600, meron kang kita na 252.50 cents. So scenario A natin is 245. So kumita ka dito konti, di ba? But dito sa third scenario, yung talagang bumagsak yung stock market, bumaba talaga yung shares. So bumili ka 10 shares, naging 20 shares na yung nabili mo kasi hanggang bumababa nga yung shares, dumadami yung shares mo. So ganyan. So hanggang dito, no, 1 peso, 100 per shares na. So total niyan is 235. So binenta mo kahit na mababa yung shares, 5 pesos lang, binenta mo siya, no, 235. So total dyan is 1,175. Less 600 na investment mo, so meron kang 500. So yan po. So sa time natin ngayon na napakabagsak po ng stock market, maganda pong bumili ngayon. So bili na po kayo. So sa mga guest natin, ang partner po ni IMG is si Ramver. Si Ramver po, ito po yung mga company na hawak niya, si FAMI, mga mutual fund company, no, si FAMI, Philiquity, Atram, Soldivo, Philam, Sun Life. So yan po yung mga mutual fund company. Mamili lang po kayo dyan kung saan kayo gustong mag-invest. Tapos yung mga mutual fund company na yon, dito po sila nag-invest sa mga blue chips company. So nandyan si Jollibee, BDO, GMA, ABS-CBN, diba? So sa tingin mo, kung may investment ka dyan, malulugi ka ba? So once na, basta long term lang po yung investment natin dito, hindi po tayo malulugi kay mutual fund. Kahit nababa, bagsak man yun ng stock market, kikita pa rin po tayo. So sample lang po ito, no? Ito yung Philiquity Fund Historical Performance. Si Philiquity Fund kasi, nag-start siya 1995. Yung value ng shares ni Philiquity is 1 peso, 0.1095 per share. So 1 peso lang siya. So ngayon, ang value ni noong last 2019, July 12, 2019, 39 na po siya, 39 pesos 91.91 per share. So after 24 years, ang return ng Philiquity is, average niya is 142% per year. So imagine, 142% per year. Saan ka makakita ng investment na ganyan? So kung may investment ka na 5,000 noong 1995,
isang hulog mo lang yan, 5,000. Magkano na yan after 24 years na nagiging 179,882. So imagine, no, kung yan iniwan lang niya sa kay Phil Equity, nakalimutan niya. After 24 years sa kanya naalala, pag check niya, naging 179,082. So kung yan, yung 5,000 mo, iniwan mo kay bank, sa tingin mo ba, nandyan pa yung pera mo after 24.5 years? Di ba wala na? Kasi si bangko, pag wala na pong activity doon sa ano mo, sa fund mo, inukonti po niya, nagdididak po yan ng mga tax, at kung yung mga fees diyan. So yung 5,000 mo, magiging zero, matagal na yan nagiging zero po. So hindi po kami against kay bank. Si bank po is maganda for emergency, for mga transactions po natin. Pero pag yung money mo is for your future use, for your retirement, for education ng anak mo, wag niyo pong ilagay kay bank. Dapat po ilagay po natin doon sa investment na mas malaki po yung return. Kasi matagal mo pa naman gamitin, di ba? So yan po. Dapat intindihin lang po natin kung para saan po yung investment natin. Kung 1 year or ilang months lang, wag niyo na pong ilagay sa investment. Sa kay bank na lang po. And then number 8 is understanding retirement and estate planning. So preserve your estate. Kasi napaka-importante po na proteksyonan po yung money natin. Di ba? Isa po to sa mga, di ba, tuturo ni IMG na protect your money. So, do you know without proper planning, your asset and family may not be protected. So, who gets your home, who inherits all your bank accounts, can you avoid family arguments over your belongings and keepsakes, and then do you have funds to pay estate tax? So, yan po dapat na paghandaan natin. Kasi ito po yung estate tax, ito po yung minsan na yung ari-arian mo, hindi na po maibigay doon sa gusto mong mapagbigyan. Kasi nga, yun dahil sa estate tax. So, yan po yung laman ng book. So, sana po may naintindihan po tayo ngayon. So, yan po yung book po, pwede po kayong kumuha ng copy or pwede po kayong maghiram ng copy sa friend na nag-invite sa inyo para mabasa niyo po yung book. Or you can attend again the orientation. Pwede naman po kayong ulit-ulit na mag-attend hanggang sa maintindihan niyo po. So, dito na po tayo sa benefits ni IMG. So, magtatanong kayo na, paano ako matutulungan ni IMG? So, with this membership benefits po, matutulungan ka. So, ang kagandahan dito is do it yourself. So, tayo, mas gusto natin na kung yung mga hulog natin, kung may mga transactions tayo, gusto natin na tayo yung gagawa kasi para secure po yung pera natin. So, dito po sa IMG, we do it yourself po. Tayo po talaga kasi agent ka sa sarili mo. We bypass all the middlemen. So, lahat ng mga commissions and discounts mapapunta po sa iyo instead na sa mga agent. So, yan po ang kagandahan kay IMG kasi ikaw po ay isang agent na magiging ikaw yung magpaplano sa sarili mong pera. So, benefits number one is financial education. So, ito po yung pinakamaganda kasi libre po yung seminar natin ni ING. Kahit ulit-ulit po kayong umattend, libre po. So, ito po yung maganda kahit na lalo sa time ngayon, nasa sitwasyon tayo na quarantine. So, maganda po kasi everyday po merong seminar na binibigay si IMG. And then number 2 is free financial checkup. Maganda po to para po lalo na pag may problema ka ngayon sa finances mo or kahit na hindi mo alam na may problema ka pero try mong i-check with the financial checkup po, ma-check mo doon. Kahit nga ako nung na-try ko yung financial checkup. Doon ko po na nakita na marami akong pera na sinayang, may mga expenses na hindi pala dapat nandun. So, ganyan po. Napakaganda po yung financial check-up, matulungan ka paano i-manage yung finances mo. And then, meron tayong AFP and RFP. So, dito po kung gusto mong maging financial planner at saka registered financial planner, meron po tayong discount kung IMG member ka. And then, number 4 is free gifts. So ito po yung maganda kasi automatic pag member ka, meron kang personal accident insurance na 100,000. So saan ka makakita ng company na magbibigay agad sa iyo ng 100,000 na personal accident insurance. And then meron ding
Number 5, kay Fidelity Life, magbabayad ka lang ng 500 pesos, meron ka ng 50,000 na life insurance. For your memorial po to, no, yung Fidelity Life. One-time payment lang po yung 500. And then, number 6 is IMG Vision Care. Bibili ka lang ng multi-coated lens. Libre na po yung 2 frame. So, ang partner po natin dyan is si Delos Reyes Optical. So, maganda po siya kasi meron kang libre na frame, lalo pag nagsasalimin ka kasi mahal po yun, di ba? So, yearly po yan, libre. And then, number 7 is Kaiser free unlimited consultation. Pag mayroon Kaiser Clinic malapit sa inyo. So, unlimited po yan. Kahit araw-araw ka magpa-check up. Kahit yung family mo, isama mo, mayroon silang discount doon. And then, number 8 is Kaiser Healthcare Products and Services. Si Kaiser, mayroon siyang long-term care, short-term care, and senior care. So, ngayon, i-discuss ko po saglit si Kaiser. Si Kaiser, mayroon po siyang Ultimate Kaiser Health Builder. Isa po siyang healthcare policy na mayroon siyang healthcare, insurance at saka investment. So saan ka makakita ng isang healthcare na kumpleto na, 3-in-1. So dito sa sample na to is plan K100, pero itong plan po, pwede po tayong kumuha ng mas mababa, depende po sa edad natin, no? Or mas mataas dito, depende po sa kung ma-afford nyo po yung premium. So dito sa K100, ang installment plan niya is 58,825. And then pwede pong ang mode na payment natin is annual, monthly, quarterly at semi-annual. So ang contract price niya is for 11,750 and then annual price niya is 58,821. So si Kaiser kasi siya 20-year plan. So 7 years ka lang magbabayad. And then, meron tayong 13 years na waiting period. So, habang nagbabayad ka, meron kang mga healthcare benefits. So, meron tayong yearly physical examination, yung x-ray, stool urinalysis, stool examination, merong ECG, meron ding pap smear. So, marami po tayong free na exam. Yearly po yan. Then, dental benefits din po. Libre din po, unlimited bunot ng ngipin, basta yung lang po, yung hindi lang po yung operations, no. And then, number 3 is waiver of installment due to death and credit life. So, ang maganda dito, kahabang nagbabayad ka, kung ano mang mangyari sa'yo, kung kukunin ka na ni Lord ng mas maaga, no, so, automatic waive na po yung payment natin. Then, meron din pong waiver of installment due to disability. So, kung ma-disable ka, kung may mangyari sa'yo, waive na rin din po yung premium natin. So, maganda din po itong si Kaiser kasi pwede din po siyang may lipat sa family mo once na may mangyari sa'yo. Tapos, ang maganda din is at maturity, meron kang matatanggap na maturity value. So, tulad dito, K100, meron kang 1.1 million. So, kung bata ka pa na kumuha, pwede mo pang iwan kay Kaiser kasi po nag-interest din po siya yearly up to 10% po yung increase niya. Depende po sa stock, no? So, ganito po siya kaganda kasi habang nababayad ka, kung hindi mo siya nagamit, yung pera nyo po doon na transfer siya sa investments. So, yung four cornerstone ng natin, no, good healthcare, pasok po dito sa IMG kasi meron po siyang healthcare, meron siyang investment, and then renewable po siya yearly. So, para po malaman nyo po kung ano po yung more about Kaiser, contact the person who invited you po para may discuss niya. Tapos, meron din kaming schedule ng Kaiser webinar po. Tanungin nyo lang po yung friend mo kung kailan po yung schedule para doon po may discuss lahat para maintindihan nyo. So, si Kaiser is covered niya si healthcare, life insurance, and investment. So, maganda po yung feelings mo pag mayroon ka ng healthcare. Promise po, yan po yung naramdaman ko. Gumanda yung feeling ko. Kasi feeling ko protected ako ano mang mangyari sa akin. Makasakit ako, sagot ako ni Kaiser. Kung ano mangyari sa akin dito, meron akong life insurance kay Kaiser. And then, meron akong investment pag-retire ko. Kung mahaba man yung life ko, meron akong retirement na kay Kaiser. So, di ba maganda siya? So, yung life insurance po ni Kaiser, kung naliitan kayo doon, meron pong life insurance
and investment kay MOS 18. So, i-ano ko po konti si MOS 18. No? MOS 18 is the most affordable 18-year term insurance with PDF. So, 18 years po siya, kaya tinatawag siya ng MOS 18 kasi 18-year policy. So, ang covered mo dito is 1 million. So, for example, your age is 30. Kung 30 years old ka, ang babayaran mo lang is 5,710 for 1 year. So, for 1 year, yan lang po yung babayaran mo. Ang covered mo is 1,000. So, ang kagandahan dito is may PDF siya, di ba? Premium Deposit Fund. So, yung premium mo, pwede mong pag-ipunan dito kasi 18 years. So, para sure ka na for 18 years covered ka, so pwede ka mag-ipon dito. Mag-save ka ng 3 years lang. For example, sa amin, OFW, gusto kong umuwi na after 3 years. So gusto kong pag-ipunan yung 3 years na yan para covered ako for 18 years. Pwede pong ganun. Pwede ka pong gawa ng proposal na ganyan. Pwede ka rin gawa ng proposal for your child's education. Pwede din po. Pwede po rin po itong pag-ipunan for your retirement. Kahit anong pong design na gusto nyo, pwede po. So para po alam mo kung magkano yung magiging premium mo monthly, magkano yung isi-save mo. Kasi nga meron siyang, yung isi-save mo kasi, aside sa premium mo, yung savings mo doon, mag-interest po siya. So, yan po yung kagandahan ng MOS 18. Kasi at the minimum value po, yung premium mo, isipin mo, 5,710. Yan ko pala, kasi yung isang member ko, yung wife niya tumawag sa akin na gusto na daw ng asawa niya, yung husband niya na i-cancel yung MOS 18 na seminar, yung MOS 18 na na insurance. Kaya parang naano ko lang, bakit ganun? Tapos yung asawa lang yung natatrabaho. Tapos yung wife wala, tapos may 2 kids pa sila. So tinawagan ko yung husband. Sabi ko, "Sir, ano pong nangyari? Bakit gusto niyo i-cancel?" Kasi sabi niya, Kasi ma'am, hindi ako nakabayad ba? Hindi daw siya nakabayad doon sa kasi yung June niya is April. Hindi siya nakabayad. Kaya sabi ko, mayroon ka namang premium, mayroon ka namang deposit fund doon. So huwag kang mag-alala kasi yung deposit fund mo, automatic po doon magdideduct. So para maano po yung makabayad ka sa premium mo. Kasi nga nag-aalala siya kasi nga dahil sa sitwasyon ngayon, no? So, kailangan niya ng pera. So, wala siyang pambayad dito. So, ganyan po ka-advantage ang PDF kasi minsan po, yun nga, hindi natin alam po anong mangyari. At least meron tayong PDF doon na savings dito. So, automatic po siya magbabawas para doon magbayad doon sa premium natin para hindi po mag-lapse. So, yan po ang kagandahan. So, nung naintindihan niya na ganun pala, so, sabi niya, okay. So, sabi niya, so, at least, di ba? So, at least nabuhayan ako na kasi sayang din pang insurance niya. Sabi ko nga, isipin mo, insurance mo yan. May 2 kang anak, yung asawa mo walang trabaho. So, ganun po. So, at least naintindihan niya na yung premium pala, yung deposit fund pala niya is pwede pala automatic may deduct para sa premium, pambayad ng premium. So, ganun lang po. So, kung gusto niyo po maintindihan about MOS 18, just ask the person po who invited you for the schedule ng seminar nito po. And then number 10 is mutual fund at zero entry fee. So mayroon ding free investment seminars. Ang partner po natin is si Ramver. So mayroon pong monthly schedule nito from Ramver. So may representative po siya. So maganda po na umatin tayo para mas maintindihan po natin about mutual fund investments. Yung diniscuss ko po kanina na long-term investment. So yun po yun. So attend lang po kayo. So maganda po dito is zero entry fee. So yung investment mo na 1,000 for example, lahat po yan i-invest, wala pong deduction. Kasi kung sa labas ka mag-i-invest, meron po siyang 3.5% na entry fee. So sayang din yung 3.5%. And then number 11 is all new members starting January 1 become automatic mutual fund investors. So 'di ba, kung ikaw ngayon guest namin, kung mapa-member ka, automatic po magiging mutual fund investor ka kasi part doon po sa membership fee mo, yung 1,000 po doon is i-invest po sa mutual fund kay Soldibo Fund po.
So maganda po siya para lahat po tayo, mga member ng IMG is investor. And then my trade, kung ikaw is gusto mong, ikaw mismo yung magti-trading, so pwede din po dito. And then number 13 is access to ozone therapy. So kung ikaw gusto mong magpa-renew ng cells mo, magpapabata, younger looking, so pwede po dito. And then number 14 is IMG Dominate Tool, digital marketing tools. So kung magbi-business ka kay IMG, meron po tayong marketing tools na ginagamit. And then number 15 is save on your non-life insurance. Kung may sasakyan ka, pwede na ikaw na kumuha ng sarili mong car insurance. So may discount ka. Tapos pwede mo pang may offer sa mga friends mo. So magka-commission ka doon. So hindi lang po car insurance, meron ding travel insurance, fire insurance, personal accident insurance, van, and marine cargo. And then number 16 is members discount for real estate companies. So ang maganda dito, 5 company po yan ang pwede mong ma-represent sa friend mo. Kung anong gusto niya, SMDC ba, Ayala Land, DMCI, Vistaland, and Mega World. Kung kukuha siya, meron kang commission. Kung ikaw mismo yung kukuha ng real estate, meron kang discount. And then, number 17 is special discount on memorial lots sa Heaven of Infinity. So, pwede po tayong mag-invest sa memorial lots. Magandang investment po ang memorial lots. Hindi po ibig sabihin na ikaw yung ilalagay doon. Pwede po natin siyang ibenta as a higher na po. Kasi yung memorial lots po, mas mabilis po yung pag-akyat ng niya, di ba, yung presyo. So number 18, 19, 20, 21, special discount on special courses po yan. So pwede po tayo mag-enroll dun sa kanila, mga yan sila, mga guru. So mayroon yan, how to sell networking, how to sell, how to write a book. So dyan po tayo pwedeng magpaturo sa kanila. And then exclusive discount to tuition, courses, and fees sa informatics. And then, meron din po tayong kay Everest po, libre po yung service nila kay Everest for memorial concierge. So, libre po kung mayroon pong namatay sa family, kahit ikaw lang yung member, tapos yung family member po yung namatay, libre po yung service ni Everest. And then, asset preservation service, kung gusto mong gumawa na ngayon ng last will and testament, pwede po dito si APS IMAG. Sila po yung partner ni IMG. And then, number 25, auto program. Kung may plano ka na bumili ng sasakyan, kahit brand or model pa yan, anong kulay, as long as brand new, meron po tayong huge savings and discount po dito. And then, exclusive products and services kay Globe. And then, ito po yung entrepreneurship na binibigyan ni IMG kung ikaw naghahanap ka ng additional income para magkaroon ka ng increased cash flow mo. So, ito na po yung opportunity na pwede mong makuha po kay IMG. Own a business, become a financial educator like us po, own your time, online system. Ang maganda is we can help a lot of families. Ako po, isa po ko sa family na natulungan ni IMG. And then achieve the income you want and become debt-free. Yes, yung mga utang ko po, unti-unti ko na pong nabayaran. Kahit nga yung sister ko po, sabi nga niya na talagang nakatulong po talaga si IMG sa kanya. Kasi yung utang niya, na nabayaran niya yung utang niya. So, ganyan lang po. Kung gusto lang po natin na mabayaran yung utang, kailangan natin ng additional income. So, build your business worldwide. So, maganda dito kay IMG, worldwide, kahit saan, basta may Pilipino, mayroong internet, kaya po nating i-reach out po, kaya nating matulungan. Earn additional income, so 50,000 or more extra income. So, okay na po ba yan? Extra income lang na 50,000. And then, no quota, no selling. And then, you can start part-time. Ako po, part-time ko rin po yung ginagawa sa IMG kasi full-time po ako sa, sa office namin. So, i-discuss ko lang po kung yung mga 12 powerful ways to make money in IMG. So, 12 po yan. So, dami, no? So, ang i-discuss ko lang po ngayon is yung personal commission. Meron po tayong separate topic dito, how itong business side ni IMG. So, just as the person who invited you para makatin ka sa seminar na to. So, yung tong personal commission, ito po siya. So, let's just assume lang po na you share to one family every week. So, weekly yan, may isang family ka na pag-sharean. So, ikaw, as associate, para maging associate ka, ang requirement lang is, syempre, mag-join ka kay IMG, magpa-member ka, and then you own a product, yung Kaiser or Most 18, and then you share. So, once mag-share ka, tapos nagustuhan ng friend mo yung
yung si IMG at kumuha siya ng Kaiser, so automatic yung commission mo dyan is 20%. So yung 30,000, yan po yung pinakamababang plan ni Kaiser. So 20% dyan, so 6,000 per family yung commission mo. So sabi nga, di ba, let's assume na weekly, meron kang isang family na natulungan. So in a week, so in a 1 month, 4 weeks, so 4 families. So 6 times 4 is 24,000 per month. So 24 times 12, so kung monthly ka nag-share, tapos meron kang 4 na family per month, so in a year, meron kang 288,000 per year. So okay na po ba yung 28,000? So kung hindi pa okay sa'yo, pwede kang magiging marketing director, 37% naman. So si marketing director is 5, para magiging marketing director ka, 5, 5, 30. Ibig sabihin, 5 na mag-join, 5 na pa-member sa'yo ng IMG, tapos 5 na kumuha ng Kaiser, almost 18, and then in 30 days. So 30 days mo yan, dapat buuin yung 5 na yan. So magiging 37% na. So assuming you share to 1 family per week, so 30,000 times 70%, 37% is 11,100 ang commission mo. So 11,100 times 4, so 44,000 per month. Then yearly, for a year, so 532,800. So yan po yung possible na income mo as a marketing director kung gagawin lang po natin to, kung may weekly tayo, isang family a week. So yan po yung possible income natin. So meron pa rin po itong mas higher po. Ito yung pinaka-ultimate position sa IMG is maging senior marketing ka. 47%. So as senior marketing, kailangan meron kang 30 in 90 days. So yung 30 in 90 days naman, hindi naman ibig sabihin na ikaw lang yung gagawa. Yung 5-5-5 mo kanina, tulong-tulungan lang po tayo. So yung 5-5 na yun, i-encourage nyo din sila na mag-share din po. So kung 47% ka, isipin po natin noon in 90 days. So kaya po yan. So assuming you share to 1 family per week din, so 30,000, pinakamababang plan, times 47%, so 14,100 per family ang commission mo. So 14,100 times 4 family per month, meron kang 56,400. So in a year, meron kang 676,000 per year. So okay na po ba to na income? Pwede na bang umuwi sa Pilipinas? So sa mga OFW natin na gustong umuwi na sa Pilipinas na mas maaga, gawin po natin tong opportunity na to. Maganda po tong opportunity kasi ang isa sa pinaka gusto ko talaga is kahit sinong tao pwede kong lapitan. Hindi ko ini-screen out na mayaman ba to, kaya ba niya to. So ito po yung gagana sa mission ni IMG, kahit sinong tao po, kahit na naglalako lang yan ng ice candy dyan sa labas, kayang-kaya po nating offeran. Kasi matulungan po natin sila paano yung tamang pagsisave. So ganyan po yung maganda dito sa Business IMG. Kahit sino po ang magiging market natin. So kasi kung for example yung ibang product na binibili mo, for example yung pampaputi, yung market mo lang is yung mga maiitim. Di ba po? So ganun lang po. So yan po ang kagandahan kay IMG. Kasi kahit sino ang maging market natin. So IMG business model, no quota, have vesting rights. Ang vesting rights po is big sabihin kung ano yung 47% na commission mo, kung ano mangyari sa'yo, may iwan mo po yung commission, yung percent, yung yung kontrata mo na 47% dun sa beneficiary mo. And then have security, have equality, can retain. So kung senior marketing ka, kahit na mag-stop ka for ilang years, yan pa rin po yung position mo. Ay, sorry po. Then rewards. So, syempre, kung mag-business ka, meron tayong mga rewards. So, vacation, cruises, and conventions. So, libre, pwede po yung makuha na libre. Meron din po yung mga criteria po, mga requirement. So, kasi bago pa lang po ako, so, 2 convention pa lang po yung natinan ko. So, ito po is sa Kuala Lumpur. Pinaka-first convention na natinan ko. So, yan po kami, Brunei team. So, napakasaya po pag ma-attend ka ng convention. Hindi po ma-explain yung feeling. I-try nyo po para ma-experience nyo rin po yung sinasabi namin kung ano yung feeling na hindi namin ma-explain. Para ma-experience nyo po yun. So, yan po, napapicture kami. And then, ito naman po is sa SMX MOA. Ito naman po yung sa CDO team ko sa Cagayan de Oro. So, yan po sa namin.
with our mentor din po. Yan. Mayroon din gala night po pag sa SMX MOA. So next convention po is sa June 20 and 21. So sana po na maging okay na lahat para matuloy po tong convention na to. Tapos sa mga guests natin or sa mga members na hindi pa nagpa-register, pwede pa po kayo mag-register. So, yan po. Nag-register na ako. Then, World Class Recognition. So, merong mga ring, pins, watch, and cars. And then, number 30 is free HMO coverage. So, ito po yung maganda. Kasi pwede po tayo maka-avail nitong free HMO coverage para po yung Kaiser natin, hindi na po natin magamit, no? So, meron na pong short-term HMO na binibigay si Kaiser, si IMG. Libre po yan. Pag ano po, may mga criteria din po, may mga requirement. So, pinaka-latest partner namin is si Palawan Express. Pera padala. So, di ba, dumadami po yung mga partner ni ING. So, ikaw to, ito yung maging itsura. Ikaw to, lahat na yan yung mga products na pwede mong ma-access, mayroon kang discount, and mga commissions, tapos pwede mo rin po siyang ma-offer sa iba para maka-commission ka. So, di ba maganda siya? Marami ka ng hawak na company. Pero wala ka namang bit. Pag mag-share ka lang noon, dala mo lang laptop mo or yung papel, kung ano man yan. Wala kang dalang mga box na dyan para sa marketing mo. So, yan po maganda sa kay IMG. So, pag member ka, ito po yung magiging portal mo. So, ito po yung portal ko. So, nandyan na po lahat. Nandyan po yung mga free gifts ni IMG, nandyan na din po yung mga product na pwede natin kunin, no? So, become your own money manager. So, ang kagandahan dito, kung gusto mo nang i-execute yung mga steps, so kaya nga may mga partner si IMG para mas mapadali po yung pag-akyat natin. So, nandyan si Kaiser for all healthcare protection, life insurance, nandyan si MOS 18. Pay off debt, so lang tayo sa IMG Business. And then emergency funds, si mutual fund po, pwede nating for our emergency fund. And then si MOS 18. Kasi yung palang MOS 18, nakalimutan ko palang sabihin na si MOS 18 pala, yung PDF mo doon, pwede mong ma-withdraw anytime po. So, pwede po siyang magiging emergency fund mo din. And then investments, si Kaiser, si MOS 18, and then mutual fund. So, para magawa natin yan, syempre, i-increase natin yung cash flow. Kasi kung wala kang cash flow, hindi tayo mag-move. So, importante po yung cash flow. Yung isa sa paraan is IMG Business and Environment. So, and build your financial foundation faster. Action steps. So, ngayon, kung natatanong ka kung ano yung dapat mong gawin. So, first step po is partial financial check-up and book study. So, contact mo lang yung person who invite sa iyo, then mag-partial check-up kayo and book study. And then, become a lifetime member. So, magkano yung membership kaya? Sa tingin nyo, sa mga discounts na yan, yan lahat, sa tingin nyo magkano? Mahal ba? Mura lang po, 5,500 lang po. So, ang 1,000, imagine na yung 1,000 dyan is automatic yan naka-invest sa sa mutual fund mo, sa Solivo Fund. And then build a solid financial foundation. So start na tayo mag-build. So yan po yung foundation natin. And then invest your long-term care, protect your family, and then invest in mutual funds. So take action now, secure your future now. You will always have an excuse not to save or invest, but no matter what your excuse says, one thing is for sure, you're going to get old next year. No matter what your excuses, your child will grow up and enter college and you would need money for his or her education. No matter what your excuses, you will eventually retire and stop making active income. You have to become prepared for this kind of situations. Be with a group who inspires you. When the members of your group save, they will inspire you to save. So wag po nating pabukas pa. Magsimula ka na po ngayon after ngayong ngayong meeting. Mag-meeting din po kayo ng yung friend na nag-invite sa iyo, tanungin mo siya kung paano ka na mag-start. Kasi mahirap po pag ipa-next mo pa, baka abutan na ka na po ng
'di ba, hindi natin alam. Everyday po is hindi po natin secure yung natin. So dapat i-secure na habang kaya pa. So who are the people who join IMG? Ito po si Ma'am Melchila Piña, former teacher, principal, and then PhD. So naging CEO na po siya. So imagine, 'di ba, isang principal na siya pero ginive up niya po yung profession niya para gawin po yung IMG mission. Kasi doon po siya mas natulungan niya yung sarili niya. And then, here are, si Marian Traya, former factory worker, mother of 8. So imagine, sa 8 na anak niya, mayroon pa siyang time na mag-IMG member. Mag-IMG, mag-business IMG. So kung wala kang anak or dalaga ka or isa lang yung anak mo, mas kaya mo, di ba? So nakaya nga niya. So yan po. Hindi po excuse na may anak ka. Kasi minsan, yun po yung mga iba na excuse na may anak na inalagaan. So, but I know, hindi ko naman alam kung ano talaga, no. Pero yan po, pag mayroong paraan, kung talagang gusto, maraming paraan. So, yan po. Then, si Ma'am Florencia Garcia, 68 years old, imagine, no, senior na siya, and then resort owner. So, mga seniors natin dyan, mas maganda kasi pag senior, no, kasi iba po yung magiging nyo. Iba kasi yung senior kasi marami na po silang life experience, no. So, mas maniniwala po sa inyo yung kakausapin nyo kasi marami na po kayong napagdaanan. So, maganda po na yung mga senior natin, pwede pa po kayo dito kay IMG. And then, mga OFWs, so, syempre, no, mga OFW talagang kailangan natin to sa IMG para po matulungan natin, para hindi po tayo na magre-retire na lang nandito pa rin sa abroad. So, para po makauwi tayo sa Pilipinas at na makasama natin ng mahaba yung family natin. And then, mga millennials, yung mga future natin, no? So, dito sa IMG, meron tayong for millennials. So, i-invite natin yung mga millennials natin para po maturuan sila na mag-save, mag-invest na habang bata pa. So, control your future. The future is in your hands. If you want to be wealthy, don't let other people do it for you. Do it yourself. Be your own money manager. Understand how money works. Make money work for you. So, sabi ni Bill Gates, if you're born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. So, yan po. So, next steps is Jumpstart. So, mag-ano po kayo ng Jumpstart. Ito po yung business side ng IMG. And then, mag-attend po kayo ng mga training sa mga members. Attend po kayo. Or sa mga hindi pa members, magpa-member na po kayo para maka-attend po kayo sa mga seminars na to. Actually, ako po, nagpa-member po ako dahil dito sa mga training. Kasi, parang na-curious lang ako, ano kaya itong increased cash? Ano kaya itong ganyan? Yung curiosity ko po. So, dahil po dito na sa mga trainings, kasi sabi nila libre. Kahit na lifetime, libre daw. So, dito po ako, dahil dito po nagpa-member ako. Tapos, talaga nag-attend po ako sa mga seminars, sa mga trainings po. Libre naman. Ang gamit ko lang po is yung webinar. Kasi dito po sa Brunei, wala po kaming financial center. So, webinar lang po. Talagang uma-attend po ako. Pag may webinar po, kahit na paulit-ulit, yung BYFO, yung ganito, paulit-ulit po, talagang uma-attend po ako. Paulit-ulit. Para po mas lalo pong maintindihan. Kasi every speaker po, iba-iba po yung mga experience nila. So, doon ka matututo, doon sa experience nila. Kaya sa mga guests natin ngayon, magpa-member po kayo para dito po sa mga trainings. Kasi malaking advantage po sa atin. So, yan po. So, sa mga guests natin, ito po yung link na ibibigay sa inyo ng friend mo na nag-invite sa inyo. Para dito ka po ma-register as part of 10 million financially educated Filipinos. So, yan po. So, yan na yata yung slides ko. So, last video. Hindi na siguro kasi wala nang time. So, start your journey towards financial freedom with IMG. So, yan po. Salamat po lahat sa nag-attend. Maraming salamat po. Sa co-host ko po si Ma'am Karen at saka si Ate Margie. Salamat po.
And then next session po natin is wealth creation system po, step number 3. So sa mga natin ngayon, sa mga members natin, attend po kayo. Yung speaker po natin, kalimutan ko kung sino yung speaker. So attend po tayo 10 p.m. na sa mga training natin, sa next training natin. So sa mga guests, so para po makabil po kayo sa mga trainings, attend na po kayo. Magpa-member po kayo para makatin kayo sa mga unlimited na trainings ni IMG para mas matuto po tayo. So thank you po sa lahat sa nag-attend. Attend lang po kayo ulit sa mga next training para po na mas maintindihan niyo po yung about kay IMG. I see CEO Dave Sagarit po ang speaker. Yun po ang speaker natin mamaya sa Wealth Creation System. Thank you, Kuya Ruel.